Right, so kumusta na po kayo? Hindi mo na umabot si Yolanda dito, ano po? At actually, nung nandun ko sa Davao, ang nasa puso't isipan ko talaga, dito lang po talaga. Dahil hindi po ako na-stranded po ako doon. Ayoko pong pareho po tayong mag-alala, no? Sa isa't isa, pero hindi po. Alam ko pong binibiyaan po tayo ng Panginoon, iniingatan po tayo ng Diyos, at hindi po na tayo sa Bisaya para wala tayong pasagdi sa Ginoo. Right. Okay, so if you have your Bible with me, please open your Bible in the book of Genesis chapter 1, beginning verse 24 to 27. Okay, dinala po tayo tatayo at buksan nyo na lamang po yung Biblia ninyo. Sige po. Right. So lahat nakita na po natin. Genesis chapter 1, beginning verse 24 to 27. Then God said, "Let the earth bring forth the living creature according to its kind, cattle and creeping thing and beast of the earth, it's according to its kind." And it was so. And God made the beast of the earth according to its kind, cattle according to its kind, and everything that creeps on the earth according to its kind. And God saw that it was so good. Then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." So God created man in his own image. In the image of God He created him. Male and female, He created them. Let us pray and bow our head. Father, we thank you for this morning that once again, this is a great day, O Lord, that we will worship you together with your people and together with your presence and the presence of the Spirit. Thank you, Father, because without you, all these things, O God, is just a ritual. Without your presence, O God, this is just a religion. So we need your presence. Thank you, Lord, for creating us, made us, O Lord, in your likeness and in your image. We want to worship you, Lord, and we want to express, Lord, Father, your nature, your attributes, O God, that is within us. We want to glorify your name. We want to bring back the glory that belongs only to you. Father, we praise you and glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Our title for today's ating topic ay To God be the glory, or living, tawag yan, the glory of living. Yan. So, mayroon na pala tayong monitor dito. Ano po? The glory of living. Sa Bisaya, sa Tagalog, ano pa yan? Sa Tagalog. The glory, kaluwalhatian, right? Ang glory. Kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian ng pamumuhay. Ang pamumuhay na may kaluwalhatian. Pwedeng baliktarin. Ang pamumuhay na may kaluwalhatian. Let us focus on the word glory today. The Bible says in Psalms 19 verse 1, the firmaments of the sky express the glory of the Lord. Sabi po doon. So everything, lahat po ng nilikha ng Diyos ay nagpapahiwatig ng kanyang kaluwalhatian. Maging ikaw man na nilikha ng Panginoon, mayroon pong glory na nakikita sa atin. There is no greater purpose in life than to expose your personal glory. So lahat po tayo mayroong glory. It is fact of creation that every living thing possesses its own glory and exists for the purpose of manifesting that glory. We exist for the purpose of manifesting God's glory within us. So nilikha ka ng Diyos, hindi lang basta disgrasya ang pagkalikha mo, kundi talagang nilagyan ka ng kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ng bagay ay mayroong ganda. Lahat ng bagay ng nilikha ng Diyos, lalo ka na may katangiang ganda
na nagmumula sa Diyos. That's another word for glory. And when the Lord saw that it was so good. Lahat ng nilikha ay may katangiang mayroong kaakibat na ganda. Tingnan mo yung katabi mo. May kaakibat na glory. Yan. Parang hindi kayo maniniwala. Parang hindi kayo convinced. Minsan, mga nanay lang natin ang convinced. Kung di ka pa convinced sa sarili mo, sino pa ba ang maniniwala sa'yo? Right. So, kailangan ikaw mismo ay maniniwala. So, the word glory, nabanggit ko na po ito lagi. Kasi gusto kong ma-master natin yung salitang glory. The word glory, kasi tinanong din ako sa Davao nito eh. Ano ba yung glory, Pastor? Lagi natin binabanggit, what is the glory? Ano bang kaluwalhatian? Nabanggit ko na kanina yung synonyms. Angking kagandahan. Yan. Kaya walang nilikhaang Diyos na pangit. Naniniwala ba kayo doon? Walang nilikha na... Ang ganda ng pinost ni Jico. Nagtanong siya, pugi ba ako? Lahat tumahimik eh. Silence eh. Kaya doon, Kaya doon po nagsimulang isinilang salitang silence. It means yes. Ang ganda. Saan mo nakuha yun? So, the word glory means full weight. Buong bigat. Totoong larawan. The true nature. Full essence. The true reality. That's the word glory. The true reality in life. Doon po sa Davao, of course, ang laki ng problema ko sa buhay. Dalawang pangalan ko. No? Ang hirap po pala noon. Bago ako pumunta ng Davao, kumuha na ako rito lahat ng mga dapat na mga dokumento para to support my name that talagang pangalan ko ay Benjamin Mabini. Ayoko ng Jesus Mabini because I feel I'm not worthy to use that name. Jesus Mabini. Napakabanal ang pangalang yun. Jesus. Para hindi ako worthy. So, kumuha na ako dito. Kumuha ako ng NBI. Tapos NSO. Pagdating po ng Davao, ang NBI ko, 21 days yan. Para makuha mo lang sa dito yung NBI. At humarap pa ako sa husgado, doon sa kwan lang, abogado, dahil may kapangalan nga po ako. Pagdating ako sa Davao, pinaulit po yun. Kaya tumagal po ako. Sabi ko, paano ba to, Lord? So, pinaulit ako, kaya stranded ako doon. At pati mga police clearance, may mga lahat pati po yung dokumento ko sa elementary school, yung mga teachers ko, sabi ko sa taga-register office, Sir, huhukayin ko pa ba yung mga teacher ko doon sa libingan? Kasi alam ko may mapatay na akong mga teachers. Iba retired na, iba nasa ibang bansa na. So, isa pa sa problema, wala na yung school na pinag-graduatean ko sa elementary. Saan ba ko hahagilapin to? So, at wala na po silang record. Ang sa advice sa akin, punta ka sa high school kung saan ka nag-high school dahil alam namin, ni-request nila yon, pinorward doon. So doon nga po. At isa sa mga ayaw kong teachers, nakaharap ko. Ikaw yung si Kwan, di ba? Sorry po ma'am, nandito po ako at taos-pusong nagpapakumbaba. Ano bang problema mo? Kinuwento ko sa kanya, alam mo, naku, ito, 1 linggo to bago makuha. Pero habang nagkwentuhan kami, ganyan, at binubula-bula ko ng konti. Actually, bula yun na-appreciate ko. Alam mo, ma'am, kung talagang dapat nagsisisi nga po ako talaga nung panahon ng high school ko, dapat nakinig ako mabuti sa'yo. Alam niyo po, pero meron ako natutunan sa'yo, ma'am. Talagang hindi ko makalimutan hanggang ngayon. Ano yun? Yung magpakabait. So, kintuhan ko. Sabi niya, actually, hindi ako, substitute lang ako. Hindi talaga ako registered, retired na ako. Hanggang ngayon, dalaga pa rin siya. Sabi ko, ano po bang hinihintay niyo, ma'am? Bakit hindi kayo nakapag-asawa? So, ito talaga, ganito lang buhay natin. So, baka complete, tingnan natin yung record mo. Nandito na po, kung makukuha mo kagad ito ngayon. Pintuhan kami. Hanggang sa nakuha ko po yung record ko. Talagang para ako, naglakad po ako, tumutulo yung luha ko. Actually, inabutan ko siya. Ma'am, pamasko. Sabi ko. At habang naglalakad ako, Lord, thank you. At nandun yung record. At
punta po ko ng elementary school ulit para tawag dito yung certified true copy at ipirmahan ng principal. At ang lahat po yun ay nagtyaga po ako, naghintay doon sa Davao. At napaka-boring po dahil kapag may inihintay ka ang tagal, sabi ko, uwi na lang kaya ako ng Manila, tapos babalik na naman. Naku, laki po ng gastos doon. No? Uwi, tapos babalik. Sabi ko, hindi ba pwedeng ibang gagawa na ito? Hindi po talaga kasi pipirma ka, stamp mark, mag-appear ka talaga, kumbaga appearance, personal appearance talaga, walang authorization, walang power of attorney. Ganun po. Kaya kung may problema kayo sa pangalan ninyo, ngayon pa lang asikasuhin nyo na. Kahit na isang literal lang, actually dalawang problema ko eh. Yung first name ko, iba, tapos yung date of birth. Nagkaiba po yung, sa birth certificate ko ay August 12. August 9 ang ginagamit ko. Naku, sabi, ang laking problema mo nito. Ano ba yung mga magulang mo sa'yo? Huwag niyo pong sisihin ang magulang ko. Gusto ko magsisihin sila, pero aywan ko po ano nangyari dito. So, nung tinanong kong, kailan po ba talaga ako sinilang? Actually, sabi ng mother ko, naalala ko, August 6 ka eh. Wag na natin pag-usapan yan. Sabi ko, August 9 na ako, August 9 na. Sige. So, yun. Kaya lumaki po yung aking expenses doon. At salamat nga po pala. Nakarating po yung tulong nyo. May nagpadala po ng 10,000, may nagpadala 5,000, may nagpadala sa akin ng 20,000. At, ano ba? Kanino ba yun? Galing? Wala po. Salamat po sa mga, alam ko pong super sila ay nag-aambag sila, malaking tulong po sa akin yan. Hindi ko man hinihingi, pero hinihingi ko na rin sa Panginoon. Lord, sana hipuin po yung mga leaders ko do. Kahabagan mo po ako rito at alam ko po gagamitin mo sila. So, kulang po talaga yung budget ko. Sabi ko, ang ginawa ko po doon ay naging available po ako sa mga speaking engagement para pandagdag sa, kumbaga, hindi po yun talaga lang. Nagpaggamit po ako sa Panginoon para, of course, meron naman pong biyayang katapat doon at pandagdag sa budget ko doon. Every Sunday, iba't ibang churches ang nagiging speaker ako doon at nag-mentor po ako doon. Pakilala nga po sa akin doon 144 ako ni Pastor Oriel. Palakpakan lang. Our speaker for today from Manila, one of the 144 Pastor Oriel. Sigawan sila. Totoo naman talaga eh. One of Pastor Pabs, ang kanyang director, sunod ako. At talagang pinagmamalaki ko kayo sa kanila doon. Na mga leaders namin doon ay talagang patay kung patay na naglilingkod sa Diyos. Kahit may bagyo, nagsa-charge sila. Kahit bumabaha ang aming, kahit kami nagkaroon ng ondoy, ay talagang puno yung church namin. Puno ng tubig. hindi umuurong. Yan. So, sabi ko, panahon na talagang patuloy na maglilingkod sa Panginoon. At isa pa sa mga naging problema ko doon, nahati yung aking isipan. Dahil may kapatid po ako sa Leyte. Yun po yung, nung Mayo, ay nagbakasyon kami doon, pinapapunta kami doon. Wala ho akong balita sa kanya hanggang ngayon. Pero, actually, walang balita in personal na contact. Pero mayroon po akong mga nababalitaan, mga kasamahan nila doon. Pero safety naman po sila. Kaya isa pa sa mga, nag-google ako, nag-search, at nakakita ako ng contact person doon from Carigara, Leyte na sila po yung in charge sa mga relief goods. Sabi ko, anong balita po dyan sa Carigara, Leyte? Kasi malayo sa Tacloban po yon. Puro Tacloban ang narinig ko rito, napapanood ko. Mayroon po bang casualty dyan? Tapos nag-reply sa akin, there is no casualties, only there's no electricity and communications. Ay, parang nabuhayan po ako ng kalooban. Kaya purihin po ang Panginoon. So, sa ating sitwasyon ngayon, if you read the Bible and also kung pakiramdaman natin ang signs, nangyayari na po. And it was prophesied. Last year or last 2 years, I think, it was prophesied. Kasama po ng lindol sa Japan at special mention ng Pilipinas, lalo na po ang Samar and Leyte. Hindi pa po, last year, na there will be
multitude of deaths nangyayari po ngayon. At mayroon pang prophecy na hindi pa nangyayari. Pangasinan, magsimula, mayroong Mindanao. Sabi ko, hindi naman po kami, wag tayong mag-alala dyan. Importante. Sabi naman ng prophecy, but this will not happen if the Filipinos will come to the Lord with humility, with humble themselves. Sabi nga, seek their face, turn from their wicked ways, and worship Him, and then ask for forgiveness for the Lord. Kahit nung mangyari yan, siguro talagang hindi sapat yung ating pagpakumbaba sa Panginoon. But again, where is the purpose of displaying God's glory? Isa sa mga desire ng Panginoon, kaya ka nilikha ng Diyos, is for you to display, to expose God's glory within you. God created you with the glory. With His glory. Gloria. Sabi yan, mayroon sa Gloria dito. The glory. So, it means the true pictures. Now, bigyan ko kayo ng idea. What is the glory? Everything. Sabi nga dito, lahat ng nilikha ng Diyos on its kind. Meaning, mayroong katangian siya na wala sa iba. Ang ibon may katangian siya, visible na katangian, nature, na hindi makikita sa isda. And that is the glory that God has given to him. Kung ang ibon hindi lumilipad, ang ginawa po ng ibong ito ay inabort niya ang glory na dapat ma-expose, ma-manifest mula sa kanya. Kung ayaw niyang lumipad, gusto niyang gumapang gayahin ang ahas, hindi niya, ang tawag doon, inabort niya ang glory ng Diyos sa kanyang buhay. Kung ang isda hindi lumalangoy, at naglakad sa lupa, gumapang at nagsusumikap na magtumbling-tumbling hanggang sa mamatay, ay hindi po niya ini-expose ang glory sa kanyang buhay. Ganon din po ang tao na we have to discover that glory within you. Because when the Lord said, sabi nga dito, and God made the beasts of the earth according to its kind. So mayroon pong kind. Cattle according to its kind, and everything that creeps on the earth. Everything that creeps on the earth according to its kind. And God saw that it was good. Nakita po natin yung butterfly. But butterfly was born not a butterfly. Ang tawag doon, he is a caterpillar. It is a caterpillar. Sa Tagalog, uod. There is no glory in the uod. Walang kalwalhatian sa uod. Right? Hindi ka matutuwa sa uod. Nung nilikha ng Diyos, ang caterpillar, kaya lang ang nilikha ng Diyos ang butterfly, magsimula siya sa pagiging uod. Pero ang sabi ng Diyos, hindi niya nakita ang glory. But nung after, matapos nung panahon, ang process sa caterpillar, naging nasena sa loob ng cocoon for a week, and then naging butterfly, and the Lord saw that it was good. Meaning, naghintay ang Diyos na mailabas ang kanyang kaluwalhatian. Because this is His purpose. And then lumipad na siya, tuwang-tuwa na po yung makakakita. Hindi na po nandidiri dahil mayroon na pong glory na nakikita sa Kanya. At sino po ang unang matuwa? It is God. He is the Lord. Sabi nga, and it was good. Pero alam mo po, lahat ng nilikha ng Diyos, siguro itong paniniwala ko, ang butterfly, lumabas na butterfly. Pero nung pumasok ng kasalanan, baka lumabas yung uod. Lahat ng ginawa ng Diyos na maganda, pumangit. Because of Satan and because of that sin na naging binhi upang kumalat, naging virus sa buhay ng tao, at doon po natakpan po yung glory ng Diyos. Kahit ano-ano na lang ang ginagawa ng tao. Kahit ano-ano na lang ang pinaggagawa ng sangkatauhan, kung kaya't ang Diyos hindi na natuwa. Why? Yun po ang hinahanap ng Diyos sa buhay ng tao. Ang mundo, hindi lumabas ang kanyang glory, ang kanyang kaluhatian, which is supposed to glorify the Lord. Kaya isa sa mga resulta po to, nang mayroon pong
tinatawag na cause and effects. Yun po yung ating climate change. Resulta po yan ng ating cause and effects. Kung mayroong epekto, mayroong dahilan. So, sinong gumawa nito? At ang karamihan dyan, sinisisi ang Diyos. Ewan ko lang kung narinig niyo po yung sinabi ng mayor ng Davao, yung mayor sa Davao City. Sino po yung nakakilala ng mayor ng Davao City? Duterte. Tagaroon po ang lahi nila, yung root nila sa Maasin yata, Liti. Bumisita po sila, helicopter, tapos lumapag ng Tacloban. Pag uwi po niya dito ng Davao, sinalubong siya ng media, lumuluha. At ang sabi niya, God is not around in Tacloban. God is not around. You will see dead bodies. Kung saan ka titingin, naaapakan mo mga bata, wala nagkiklim, lumulutang, hindi na nakikilala. Grabe. At sabi niya, wala ang Diyos sa Tacloban. Iniwan ng Diyos ang Tacloban. Medyo matinding umani po ng reaction yun, lalo sa mga pastors. Para sa akin, sa amin, sa atin, nandoon pa rin ang kamay ng Diyos. At karamihan siguro tanong, ay Lord, bakit? So, resulta ho yan ang gawa ng tao. Climate change is the result of man's foolishness. Marami na po nangyayari dyan. Yung ating pag-unlad, katapat po noon, pagkasira ng ating climate, ng ating kalikasan. Kasama po yun talaga. At hindi na po pipigilan yan because of the upcoming end of the world. Mukhang end of the world ang pinag-usapan natin ngayon. So, anong gagawin natin? Sabi ko, hindi po tayo nananakot dito, pero reality, it is the reality. Why? The glory of the Lord was destroyed over the face of the earth. Not supposed to be, the earth will manifest its glory. Therefore, the glory of a thing is the true essence and nature. The Creator designed all things with their glory, or true essence. The true essence. Di ba pag ikaw ay nagluto, at ang pagluluto mo ay luto ka ng adobo. At nung tinikman mo, naglasang paksiw. Diba? At nung pinakain mo, gusto, ay, sarap nitong ginataan. So, hindi po lumabas yung glory. Yung purpose mo na pagluto, hindi lumabas. Yung goals mo, na ma-achieve mo yung adobo, ang resulta, nagiging paksiw. So, where's the glory? The glory was being aborted or removed. At yun po nangyayari ngayon sa mundo natin. God created you with a specific glory, but the result is, where is the glory? Where is the glory? Na, tingnan po natin yan. We are walking container of glory. Ibig sabihin, mayroon pong dami, hindi lang po isa sa buhay natin. Hindi lang po isa. Pag ikaw ay gumagamit ngayon ng cellphone, telephone, whose glory it is? Don't forget the name Alexander Graham Bell. Nilikha ng Diyos si Alexander Graham Bell, and from Alexander Graham Bell produces communications. Nakikita ho natin yun, yung kanyang ginagawa. Resulta po yung ginagawa ng Diyos sa kanya. At hindi po niya tinago. Ang pinakamayaman po daw ngayon na lugar ay ang sementeryo. Pinakamayaman yan. Dahil sa sementeryo, nabaon dyan ang mga dapat makapag-produce ng magandang awitin, dapat makapag-produce ng mga magandang mga discovery, ng mga invention. Kaya lang hindi nangyayari. Nasaan ngayon? Nasa isip lamang. Nasa pangarap lamang. Lahat ay nabaon kasama, pag namatay kasama nila.
hindi lumabas kung ano talaga siya. Ibig sabihin, meron po tayong kakayahan nilikha ng Diyos na mag-produce ng kanyang kalulhatian. Hindi po talaga tayo actually, kaya binigyan niya tayo ng kakayahan eh. And that is one of God's glory na dapat nating makuha. So, ang tanong, how do we accomplish that? Paano natin ma-accomplish that? So, mayroon po tayong mga principles dyan. The nature of glory. All creation exists to manifest the glory of God. Everywhere we turn, we are surrounded by glory. There is glory in every tree, animals, and the birds. Pag ikaw nakakakita ng puno ng mangga at gusto mong kumain, takbo ka sa puno ng mangga at walang bunga, ano ang maramdaman mo? Dismayado, wala palang bunga eh. That's the glory, the fruit. Pag nakakita ka ng bunga ng durian, di pa pala nakakita ng puno ng durian. Durian ba yan? Yan. So makikilala mo sa bunga. Yan. Kaya pag dito, marami po ditong durian ngayon sa mga minsan sa Visoria, mayroong kariton diyan eh. Nagbinta ng durian at ang mura. So binili ko po. Sabi ko, pahiwa mo na kasi yan. Kaya lang nung nilagay niya sa plastic. Yun pala, butas yung plastic. Kaya nung sumakay ako ng jeep, ano ba lahat ng mga pasahero, sabi ko, baho. Sabi na, sayang, pogi pa naman. Dagdag ko na ba yung dagdag na. Sabi ko, naku, nakakahiya naman dito. Sabi, ano ba ito? So, parang hindi kayo sanay sa amoy. Pero kami po, taga Davao, nababanguhan po kami. Kaya si Nitz, amoy durian lang, araw-araw. Sa Davao po, yung durian, pinapaligo po namin yun. Naalala ko sa Bible School bago, Bible College, kasi po may garden kami, tagapag-alaga po ako ng mga garden doon. Eh, hindi ko po talaga, nag-aaral po kami Bible School doon. May nahulog, bumagsak na durian, buti hindi ako nabagsakan. Eh, hinog na, ibig sabihin, talagang kinain ko doon, nubos ko yung buo. Pag uwi ko ng bahay, pasok sa school. Pagpasok sa school, dumighay lang ako. Oy, pahingi naman ng durian dyan, dumighay lang ako ha. Hindi pa lumabas sa baba yun. Pahingi naman dyan, mayroon nagnakaw ng durian dito. Eh, alam lang, ako lang tagapag-alaga ng garden doon, ay dalawa kami. So, di mo may tago. So, madidismaya ka kapag walang po, even Jesus Christ, gusto niyang nagutom siya eh. Pumasok siya sa isang lugar at nakita niyang puno ng igos. So he need that fruit. Hindi niya kailangan yung dahon. Hindi niya kailangan yung puno. Nung maghanap siya ng pagkain, ng prutas, nadismaya po ang Panginoon. Ibig sabihin, walang kalulhati ang makikita rito. He cursed the tree. Pagbalik niya, lanta, tuyong-tuyo, sunog. Kumbaga, tuyong-tuyo, patay. Why? He desired fruits. Ayan, gusto ko pang pag-usapan natin yan. So, the word. So, every invention, the manifestation of someone's glory. Lahat po ng invention. Psalms 19 verse 1, sabi doon, the heavens declares the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. And even the person declares the glory of the Lord. Sa Greek word po yung doxa. Dito kinuha yung salitang doxology. Sa Hebrew word is kabud. Kaya merong salitang ekabud sa Bible, meaning the glory has disappeared in Israel. Mayroon pong isang anak si Eli, dahil po nakuha yung Ark of the Covenant sa kaaway. At natapat na kung kailan nakuha na agaw yung Ark of the Covenant sa kaaway, yun din yung time na isinilang kanyang apo. Kaya nung lumabas ang kanyang apo, tinawag niyang ekabud. The meaning, the glory of God has disappeared in Israel, has been removed. Ekabud. Kaya maganda yung pangalang kabud. Kaya yung pangalang glory, sa Hebrew word yan, kabud ang tawag sa'yo. Kabud. Sister Gloria, nandito ba? Yan. Si Shekinah Glory, yun. Shekinah, may kasamang glory yun. Kaya sa Tagalog, Shekinah Kabud. Pangit, pero Shekinah Kabud. They are referring to the witness of His person.
and reputation. The reputation of that Creator depends on the glory that displayed upon Him. Pag lumabas po yung ang ganda, proud po yung gumawa. Kapag ako'y gumawa, ito, hinahangaan ko to. Kaya hahanga ka sa gumawa. Di ba? Pag humanga sa iyo, ang ganda ng batang ito, ang ganda siguro ng mga magulang nito. Right? Ang cute ng batang ito, siguro ang cute ng mga magulang nito. Ayan. Naganyan na ba kayo? Ay, ang pangit. So, hahanga ka sa pinagmulan. No wonder. Yan, di ba? Hahanga ka eh. So, the creation displays the reputation of God. Kaya kapag hindi mo na-expose, na-manifest yung tunay na mukha ng Diyos sa buhay mo, sinira mo ang image ng Diyos. Sinira ko ang image ng Panginoon. If I not displayed the nature of God in me, the characteristics of God in me, then I destroyed that image, the reputation of my Creator. At marami pong nangyari sa araw-araw na ngayon sa paligid natin. Glory is God putting Himself on display. That's the word glory. Glory is God putting Himself on display. Yung mga paintings na makilala natin, mayroong signature yan. Sinong gumawa. At nakasalalay po yung ginawa niya sa kanyang pangalan. Kaya siguro pag lumikang pangit, hindi ko lalagay yung pangalan ko. Ay, sino gumawa niya? Ewan ko, hindi ko po alam kung sino gumawa niya. hindi ko po pakilala. Minsan nagluto ako. At nung tikman, ano to? Parang kulang yata. Sinong gumawa nito? Tahimik po ako. Sabi ko, tahimik ako. Bakit? Hindi nagustuhan eh. Ibig sabihin, hindi nilabas yung glory. Right. There are 4 principles of glory in creation. Of course, nabanggit ko na po una. First principle is, God created everything with glory. So wala pong question dyan. Sabi niya, in the beginning, God created the heavens and the earth. Wala pong ibang lumikha kundi ang Diyos. Convinced na po tayo. God, in the beginning, God created the heavens and the earth. Genesis 1:1. And God saw that it was good. God created everything with glory. With His glory. Ang tawag po doon. Ang kanyang kalulhatian. No questions asked. Kasama po, nakakibat po ang kanyang kalulhatian sa kanyang mga nilikha. Therefore, the permanence of the sky displays the glory of the Lord. At marami pong mga scientists na nakakilala kay Lord because as they study the stars, the universe, they understood and concluded that there is a Creator. Iba nagsimula silang walang Diyos, lahat nagsimula sa disgrasya lamang, Big Bang Theory. Pero habang nag-aaral sila, talagang mayroong matalinong gumawa nito, hindi aksidente lahat ng ito. And then discovered that there is God who created everything because the creation displays the glory of the Lord. Sabi po ng pinagdedebatihan ng una, kasi paano mo maliligtas ang tao? Maliligtas lamang ang tao. Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Receiving in Christ, but through hearing God's Word. Paano yung mga lulot-lulo, mga ninuno natin na sa gitna ng bundok? Walang nag-evangelize sa kanila. Walang nagsishare sa kanila ng gospel. Doon po yung babagsak sa Romans chapter 2, that the nature displays His love to us. The nature displays God's glory. Yung pong mga nilikha ng Diyos, nagpapahiwatig po ng kanyang pag-ibig sa ating lahat. Because I know and I believe, before the man dies, talagang gagawa ng paraan ng Diyos na marinig nila sa iba't ibang paraan ang kanyang pag-ibig. Makita o marinig nila ang kaluwalhatian ng pag-ibig ng Diyos. Kaya mapalad nga po tayo rito naabot tayo ng mga mensahe ng Panginoon. Because the Lord will not allow us to depart from this earth na walang marinig na mula sa Kanya. Pangalawa po, God created everything to manifest its glory. Naumpisan ko na po kanina yon.
Kung mayroong glory, mayroong pong maganda, huwag mong itago. Because you are created to display. That's glory. Huwag mong itago kung anong meron kang binigay mula sa Diyos o anong tinanggap mo sa Panginoon. Huwag mong ikahon. Huwag nating gamitin na sa pansarili lamang. And let us use it for the glory of the Lord. To give God's glory. Kung sinong lumikha sa iyo, ibigay sa Kanya ang nararapat lamang na pagpupuri. So ang tao, pag nakita, yung na-displayed mo yung glory, people will worship the Lord. People will know, people will understand that God created you according to His image. That's the word glory. The image of God, the likeness of God in you. The likeness of God. Ngayon po, ang dami na po mga cellphones ang mga lumalabas. Mayroong maliit, malaki, katamtaman, mayroong malapad, mayroong manipis, mayroong kapal, ganun. Mayroong smart, mayroong smartphone. Iba't ibang klase, di ba? Tingnan nyo, sinong tao walang cellphone ngayon? Alam niyo po, nagkakagulo po ang Apple sa Samsung. Dimandahan sila kasi kinopya nyo yung patent, yung dimandahan sila. Why? Ang pinag-aagawan nila, ibig sabihin, yung glory of the creation. Yung glory of that creation. Amin yan. Kami ang nag-umpisa niyan. Kami ang nag-umpisa ng ganyang klase. That's the glory na pinag-aagawan. Patent. Patent. Kaya sa likod, made from Hong Kong, made from Korea, made from Germany, made from USA, Apple, ganon, Samsung, Galaxy. Yan. Kakagulo po sila. Ang pinag-aagawa nila, yung glory of the things. Glory of that things. Why? They want to display it. Di nila tinatago yon. Siyempre, because of business purposes. Para yumaman sila o kumita. Kung mayroong ibang gumawa, right? So, our purpose, when God created us, we must display it. We must manifest it. Mamaya pag-usapan natin paano natin gagawin yon. And then pangatlo, God is placed when glory is seen. Malinaw po yun. That's the principle. God is placed when glory is seen in you. Walang ibang ang unang malulhati, ang unang matutuwa sa buhay natin, yung gumawa at lumikha sa atin. Dahil ginampanan mo yung pagkalikha sa iyo. Number 4, last. God created man as the ultimate exposure of His glory. Verse 26 and 27, Then God said, Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping things that creeps on the earth. So God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female. So God created man as the ultimate exposure of His glory. Nilikha ng Diyos yung creation, yung mga bagay-bagay according to its kind. Pero pagkatapos ng likhain yon, nilikha niya ang tao, ang kinausap niya ang kanyang sarili. So He put His glory, personally, His image and His likeness as His ultimate exposure. Although sa the whole creation in general, makikita yung image ng Diyos, but individually, mayroon talaga siyang signature sa atin. And that is you. Ikaw po yun. Ako yun. Pakituro mo po yung katabi. Ikaw yun. Sabi mo, yung tusok talaga, ikaw yun. Yan. Ikaw yun. So God created you. So God is placed when glory is seen. Now, what is the glory of man? Different from animals. Different from animals. The bird, his glory is to fly. Pag nakita mong lumipad ang agila, tuwang-tuwa ka. Sasabay sa airplane ba?
Pag nakita mong lumalangoy, pag sumakay kayo ng barko dyan, bandang, nakikisabay din po yung mga dolphin, mga tuna, nakikisabay na lumangoy, na tuwang-tuwa ka. Minsan po, naalala ko noon, yung mangisda po kami, sumama, si edad ko noon, mga 10 years old, sumabay po akong, nakipangisda lang, ganyan. Mga tanghaling tapat na siguro yung mga laon, alas dos. Nagliliparan po yung butterfly fish. Nakikita na po yung butterfly fish? Yung talagang papunta sa amin. Sabi nung tiyuhin ko, magkumot tayo, magtago kayo. Delikado pa rin yung mahabang sungot tapos may pakpak. Kapitbahay kami, natusok niya sa paa. Habang pag ganun, natusok sa paa. Talagang halos tagos yung nguso niya. Ano bang tawag sa atin dito noon? Sa Bisaya, bangsi. Bangsi sa amin yun eh. Parang ang tawag na butterfly fish. Butterfly ba? Flying fish. Flying fish. Butterfly fish. Flying fish. Yun. Masarap din yun. So, may katangian siya na unique. And that is His glory. That is glory. May katangian po tayo na unique, and that is our glory. You have our desire, our assignment today is to discover that glory within us. Pastor, may panahon pa ba? Of course. It's not too late. Pwede pa tayo magpagamit kay Lord. That's the image of the Lord. The glory of man is to be like God. Because we are created like God. Na ano po ba yung katangian ng Diyos? Kung ikaw, sa kalsada ka, lalabas ka sa kalsada at naghahawak ka, nagdala ka ng itak, sinong lalaban sa akin? Sinong mas pogi pa sa akin labas? Ganyan. Pupugutan ko ng ulo. Yan. Hanap ka ng, sinong matapang dito? Yan. You're not displaying God's glory. Right? You're displaying the nature, of course, the opposite nature, which is the enemy, the devil. At yun po ang trabaho ng diablo na pumasok sa Garden of Eden. Na, if you are, ang ganda po nang nangyari, of course, lagi kong tinitingnan yung positive side of every negative things na nangyayari. Like Yolanda, ang pangit po talaga yan. Sino bang matutuwa nun? Kamag-anak ka doon na di mo alam kung ano nangyari. At daming patay. Pero alam niyo po, after that, 1 day, 2 days, 3 days, humakot ng attention sa buong mundo. Tulong dito, tulong doon, kahit saan, mga support. Nagkaisa sila at isa sa mga maganda doon, natutuwang taong magbigay. Meron ba din ibigay dito? Doon sa Davao po, mayroon pong isang church doon at nagbigay po. Sabi ko, sana makarating kayo sa aking kapatid, gano'n. Ay wala talaga, nasa liblib sila. At nung tumawag yung anak niya, pumunta pa ng Ormoc dahil naghahanap ng signal, naghahanap ng communication. Okay lang po kami dito, wag po kayo mag-alala. Yan. Yung bubong lang po talaga ng bahay, tanggal. Kasi malayo sila sa dagat. Mabuti nga malayo sila sa dagat dahil yung baha po galing ng dagat. Yung malayo po sila. Nasa paligid po sila ng mga palayan. Yan. So wala pong tubig masyado. Storm surge ang kanilang ang dumali sa kanila. So nangyari ay nakita ko po doon yung mga matagal nang hindi nagkikipabalita. Ngayon nagsisikap na makibalita. Unsa ba yung namin, may kamag-anak kami dyan eh. Hinahanap nila. So, nagkaroon ng mga reunion. Diba? Bagamat ganun man. So, isa sa mga positive side na nakikita ko. Kasi lahat ng mga negatibong nangyayari, lagi may positibo yan. Minsan nakatutok tayo sa negative, pangit eh. Pero let us look at the other side. Hindi lahat po ay, kaya lagi pong there's always two sides of the coin. Sa barya natin, there's always two sides. Kung pareho po ang magkabila dyan, PK po yun. So, ang buhay ng tao, lagi pong mayroong negative and positive. Kung negative, nakafocus ka sa negative, and you don't look at the positive things, ay frustrated talaga mangyari. Anong nangyari sa Tacloban,
Sabi na may mga kapitbahay silang nababaliw na mawalan na ng pag-asa because they are focusing only on a negative thing. Sino ka ba naman doon? Pamilya, may 8 kang anak, lahat ubos. Sino bang matutuwa nun? Kahit mabuhay ka sa mundong ito, para ano pa? Para saan pa? Yun po ang mga pumapasok sa isipan eh. Kahit may tulong na darating sa'yo, tulong ito, sino papakainin ko nito? Ubos na yung pamilya ko. Isa po yan nakakasira sa kanilang pag-iisip. Yung mga tao, kapitbahay na, inaakyat yung bahay nila. Kapitbahay namin yun. Tapos tumatawa habang inaakyat yung bahay, ninanakaw. Habang tumatakbo, tawa ng tawa. Kinabukas nakikita, nabaliw na pala. So, why? Frustration. Grabe. But I know, I believe that God is, the hands of the Lord is still there. So what is the glory of man? The glory of man is to be like God. If you love someone, if you love and don't hate, walang galit sa puso o nagpapatawad ka, you are displaying God's glory. Kung natuto ka magpatawad, forgiveness, you are displaying God's glory because that is God's nature, to forgive. Doon po sa may kaibigan po akong pastor, at nagka-problema po siya. Di ko na po ikwento kung anong problema nila. At nandun po ako, sabi ko, kinausap, hinahanap ko pa malayo po sa lugar namin, hinahanap ko siya. At parang nawala na sa magulo ng relationship. So, nagkwento yung pastor na kaibigan ko. Hanggang sa nakausap po yung misis. Alam mo ba, sabi ko, kung gusto mong mag-move on, sabi ko, mahal mo ba mister mo? Yung si pastor. Siyempre naman po, pastor. Kung gano'n, itong advice ko sa iyo. Sa panahon na kayo lang dalawa, huwag mong ipaalala sa kanyang-kanyang pagkakamali. Pag tumingin sa mister niya, yun, gagalit siya. Kita mo na. Huwag mong ipaalala sa kanya. Manonood lang sila ng TV at tapos pag mayroong mga negative affair dyan, ikaw, ganyan ka. Sabi, anong kinalaman ko doon kay Chichay at saka, Chichay. Anong kinalaman ko doon kay Daniel Padilla? Pinapaalala sa kanya. Sabi ko, kung gusto mong moving forward, you have to forgive and forget. Pastor, ang hirap na. Kaya nga, araw-araw forgive and forget. Gusto mong dumanas ng kapayapaan ang pamilyang relationship nyo? Forgive and forget. That is the nature of God. Kaya mo bang gawin yan? Pastor, naalala ko lagi. Kahit magluto siya. Pag siya nagpapakain. Ikaw ba, pinapakain ka ng babae mo? Ay, nabanggit na tuloy yun. Ikaw ba, pinapakain ka? Mas masarap ba siya magluto? Yun lang, magkakain lang na. Yun lang kaagad ang pinag-usapan. Ano ka ba naman, kakain na tayo. Laging pinapaalala. Gusto mo bang magkaroon ng kapayapaan? Forget that. Kalimutan mo na. Huwag mo nang ipaalala. Pilit mo yun ang kalimutan, pinapaalala mo pa. So, isa yan sa mga nakakasira. Now, saan papasok yung glory ng Lord? Of course, you have to forgive and forget. Pastor, nasabi mo lang kasi yan kasi, well, mahirap gawin na yan. Kasi may kilala akong taong ganon, it takes 5 years na matanggap na niya ang katotohanan. And then, ngayon sila, masayang-masaya. Happy ending. Kahit hindi pa ending ang buhay nila, pero ang sarap ng kanilang relationship. At parihong natuto. Parihong naranasan ang tagumpay. That's the nature of the Lord. That's the glory of God. One of God's glory. Now, sa ating konteksto dito sa ating church, one of God's glory for you is when you become a shepherd of small flocks. We called it cell groupings. Right? Babagsak pa rin tayo doon sa cell groupings. If you become a cell leaders, then you are displaying God's glory. Because the nature of God is to become a good shepherd. He is a good shepherd. Sabi nga niya, nakita niya ang bayan ng Israel. Umiyak siya. He felt compassion because when he saw the people of Israel
na parang mga tupa na walang nag-aalaga. He felt compassion. Nahabag siya eh. Kaya alam mo ang ginawa niya? Nag-alaga siya ng mga tagapag-alaga. He built a shepherd. He create a shepherd. Yun ang inalagaan niya, hindi mga tupa, kundi ikaw maging shepherd. Kasi yung aking bayan, walang nag-aalaga eh. For 3 years, inalagaan niya ang kanyang disciples. At nung umalis siya, feed my flocks. Sabi niya kay John, feed my lambs. Do you love me more than this? Then display my glory. Feed my lambs. Feed my sheep. If you truly love me. Kaya sabi ni John, yes, Lord, I love you. Then feed my lambs. Tinagubilin talaga niya sa kanyang mga disciples. And then nung nag-alaga na sila, they are displaying God's glory. They are displaying God's glory. When I become a pastor, I displayed God's glory in me. Gusto ko na sanang mag-artista, pero hindi yan ang glory ni Lord sa akin. Sino makinabang sa akin? Ang mundo lamang. Right? So because I am displaying God's glory, then I become a shepherd of these flocks. Nung ikaw ay nagiging shepherd, nung ikaw ay naging leader, you are displaying God's glory, caring people, multiplying yourselves. That's the glory of the Lord. You are displaying the glory of God in you. And to rule like God, sabi nga doon sa Genesis, so God created man in his own image. Sabi nga dito, then God said, let us make man in our own image according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea. The word dominion is to rule. Over the birds of the air, over the cattle, over all the earth, over every creeping thing that creeps on the earth. Lahat pamumunuan. Ibig sabihin, lahat ng nilikha ng Diyos pamumunuan. They will rule. Kahit ano mabagay, ikaw ang mamamahala. Ang naging problema ngayon, nabaliktad. Ang tao ang inaalipin ng mga material sa mga bagay. They are not displaying God's glory. Narito po tayo upang magiging katiwala ng Diyos. Pinagkatiwalaan po tayo ng Panginoon sa mga bagay-bagay na nilikha niya. Ang nangyari po, nabaliktad, tayo ang ginawang alipin ng tao. Tayo naging alipin ng mga bagay. Alipin ka sa lahat ng bagay. Of course, tingnan natin na I'm not against sa mga trabaho kasi dapat po tayo may trabaho. Kaya lang, paggising mo sa umaga, papasok ka alas 7, uwi ka alas 6, alas 7 ng gabi. Diba? 8 hours ang minimum sa trabaho. So, halos kalahati ng panahon mo nandoon. Pag uwi ng bahay, higa ka na, pagod ka na, wala ka ng panahon sa mga bagay sa pamilya. Karamihan, wala ng panahon sa relationship, wala ng panahon sa Diyos. Saan ka naalipin? Of course, you are controlled by that. Kaya ako, pabor ako sa pagninegosyo. Mas maganda yung magnegosyo ka. Hindi ka alipin. Ikaw ang namumuno. Kaya ikabaliktaran sa Chinese eh. Ikaw aral mabuti, tapos kapag aaral ka, ikaw mayroong negosyo. Sa atin, mag-aral ka mabuti, anak, kailangan maging valedictorian ka, summa cum laude, pagkatapos mo magkaroon ka ng magandang trabaho. Ikaw ang alipin. Sinong amo mo? Si Henry C. Si Henry C. High school lang yata. Pero ikaw, degree holder. Pero si Henry C., walang pinag-aralan, hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Pero siya ang boss mo. Why? Diskarte sa buhay. Hindi siya nagpapaalipin. Okay, experience lang po yun. Maganda po yung mag-experience ka. Right, so we have to display God's glory. Matapos ang mensaheng ito, lalabas po tayo, Lord, I want to show your glory in me. I want to glorify your name in me. I want to give glory that belongs only to you. This is our goal and our desire to display God's glory. Bago po tayo magtapos, I'd like to call on Ching. Ito si Ching. Yeah. Pakinggan po natin ang awit na to. Where is Ching? Ching. Where is the glory of Ching? Alright. Sige po. Now, meditate this song. Let us
lumang kanta to, pero ano ba, kukunin nila yung kanano. Hindi ko pa sinarinig yung paano nila kinanta, yung version. Pero try to meditate this song. This song is about giving God's glory. How can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. And the voices of a million angels could not express my gratitude. And all that I am and never hope to be, I owe it all to thee. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. He has done. Just let me live my life. Let it be pleasing, Lord, to Thee. Should I gain any praise, let it go to Calvary. Oh, to God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. He has done. To God be the glory. Thank you, Sister Ching. To God be the glory, right? So Ching is displaying God's glory, right? So, ganun din po tayo. Now, we have a communion today bago tayo mag-close in prayers sa message. Jesus Christ displaying His Father's glory. He's doing His purpose here on earth. He did not come here to be treated as a king. He did not come here on earth to receive the crown without the cross. That is purpose, that is His glory to bestow, or His glory to expose on earth, to save all mankind through the cross. Pwede bang mag-donate na lang siya ng dugo kasi through His blood naman maligtas tayo. Mag-donate na lang siya ng dugo. Huwag na lang akong ipako sa cross. Mag-donate na lang siya ng isang tarong dugo, ilang sisi na dugo. No.
the essence is he must be the sacrifice for all of our sins. That is his glory doing the cross Calvary. So hindi po siya nag-hesitate. The reason for this is because of his love for us. That is his glory for us. So, tayo pong lahat.